Tayo ang may pinakamalaking pondo ng flood control sa Manila, 14 billion pesos, 215 na flood control. Tayo may pinakamalaking pondo, pero tayo rin ang pinakabaha ngayon. Ako po ay nakikiusap sa mga barangay official din, nakikiusap na hanggat maaari, wag po natin ilalabas ang ating mga basura hanggat hindi dumarating yung truck. I'll try to catch up and we're going to adapt. We're going to learn again, adapt to this situation. Pero kailangan ko po ng pakikipagtulungan ng bawat batang Maynila, bawat mamamayan sa lungsod at dumarako rito, at mga negosyo. So, kung ano yung nakasanayan na natin for the past week, nabalik na natin sa normalization ng collection ng basura, baka, di pa tayo sigurado, no? Baka magkaroon ng delay. Pwedeng 1 hour or 2. But it will not pass a day. Kaya naman, ipinakikisuyo ko, ipinakikiusap ko, na kung po pwede, huwag niyong mailabas muna ang basura hanggat hindi dumarating ang truck. Bakit po? Ano pong halaga sa atin? Dala ng tag-ulan dahil dyan sa pagbaha ng Maynila. Nakalulungkot mang isipin, tayo ang may pinakamalaking pondo ng flood control sa Manila, 14 billion pesos, 215 na flood control. Tayo may pinakamalaking pondo, pero tayo rin ang pinakabaha ngayon. So, having said that, stating a fact, malaki pondo, palpak yung flood control, may baha sa Maynila, wag nang ikubli. May baha sa Maynila pag umulan. Mano pa pag inilabas natin yung basura sa hindi tamang oras o hindi pa dumarating ang truck? Yun ay makadadagdag sa ating problema, sanidad, at muling pagbara ng mga nililinis ang 896 barangay at ng yung city government araw-araw kahit walang ulan to declog all those materials, solid materials sa ating drainage system. So, kaya po muli, mga kababayan, gagampanan po namin ang aming tungkulin sa DPS at ang ating mga private partner. Kailangan naman namin ng pakikiisa ng barangayan, kailangan namin ng pakikiisa ng mga negosyante, at higit sa lahat, kailangan namin ng pakikiisa ng bawat tahanan, bawat bahay, bawat pamilya, ng kusang disiplina. Kung manatag kayo, anuman ang pagsubok na ito, nakakarapin natin at pakikibagayan natin na pagbabago ng sistemang pagtapon ng basura sa labas ng Maynila, ay tingin ko naman basta tayo po ay nagtulong-tulungan, maitatawid natin ang suliraning ito hanggang sa mag-normalize na muli ang koleksyon ng basura. So, kusang disiplina ang hinihingi ko sa bawat isa sa iyo. Huwag natin simulan na maglagay ng isang supot sa kanto at may poste, dahil pag nakakita ang iba at na meron, ay pwede pala sunod-sunod niyang tatambak na ulit sa kanto. Tulad ng kasabihan, ang basurang itinapon mo, babalik din sa iyo. Kasi garantisado po yun, magbabaha po ulit ang Maynila. At ang mga basura niyan ay maglulutangan at magbibigay ng panganib sa ating mga apo, anak, at may mga sakit na mamamayan sa lungsod ng Maynila. As we speak, since Friday, 260 patients leptospirosis. 70 plus died already. Nakalulungkot. Dahil sa problema ng palpak na flood control, marami na sawing buwan. Huwag na po natin dagdagan. Huwag na natin magsisihan. Ngayon, isinasaad ko sa inyo yung bagong panukala at gagawin ng Metro Manila. Isinaad ko sa inyo yung ahead of time na pagpaplano natin. Isinaad ko sa inyo ano yung gagawin ko at ano naman ang pwede niyong partisipasyon bilang mamamayan. Together, nakaraos tayo sa suliraning ito. Now, let me answer some of your questions. Meron bang tanong ang ating mga kababayan? Actually, Mayor, may nanonood po sa atin from San Mateo, Rizal, Tama daw po kayo na ngayon pa lang po traffic na what more pa daw po dadagsa. That is exactly my point. Yung time in motion. Kasi sila, normal pa ngayon, traffic. O magiging abnormal yan, yung load ng truck yan at sakyan, pag dumating na yung buong Metro Manila o yung 6 pang LGU sa isang daanan. Ako po'y pamilyar sa San Mateo, Rizal. Maliliit lang po ang mga kalsada dyan.
Malaki po ang Commonwealth, pero yun po'y traffic na rin araw-araw. So matadagdagan. Diba? So far, Yorme, no, nag-agree po yung mga tao po na nagkukusang disiplina ng kaya ng pamahalaan lang. Kaya daw po na kung magkukusa ang bawat isa. Okay, yun naman ang inaasahan ko. Basta kami, whether it is holiday, whether it is weekend, we'll try to work and confront. Ha? Harapin. Hindi itanggi. Hindi ituro kung kanino. We just want to find ways to solve every problem or challenges na pwedeng kaharapin ng mamamayan dahil may gobyerno sa Maynila. At ang gobyerno ngayon ng Maynila maaaring hindi perpekto, pero siguradong may gobyerno. May gobyernong marunong makinig at gumawa't kumilos ng mabilis. At maaaring hindi perpekto ang bawat galaw namin pagtupad sa aming tungkulin, pero tiyak, may katiyakan, may pamahalang ipinagmamalasakit ang kanyang mamamayan. O yan ang gobyernong mararamdaman ninyo habang ako'y naroon. Pero pantanong ang ating mga kababayan? Nag-request po sila, no, kung may time po daw po bang pwede tayong ibigay kung kailan po dadaan. Kung ano po yung nakagawian ninyo, kasi may kanya-kanya na pong naset na schedules, bawat area. Kung halimbawa, ang nakaugalian namin darating sa amin ang truck ng alas 6, usually nilalabas na natin, ang pinakamagandang sistema is antabayan na natin. Yun. Yung pagdating ng truck. Dahil sigurado naman nung darating, tiyak po yun. Dahil inagapan ko na po itong malaking problema na ito eh. Kaya lamang ho, yung oras ang nagkakatalo. O, doon na magtatalo yung what you call the time and motion. Pero, may katiyakan ba, Yorme, na darating ang truck? Opo, pipilitin po namin na may darating na truck. In fact, even today, we are continue to acquire as much space as we can to reinforce our logistical capabilities to address and augment these challenges. Pero pa? Or po, wala na po. Okay. So muli, enjoy your lunch. I hope hindi ko po nasira ang araw ninyo, pero ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng kaluwat. Manatag kayo, kami na may pipilitin namin magbuti. At lagi po namin tutok din ang aming sinumpang tungkulin na pangalagaan ang kapakanan ng bawat batang Maynila, nanay at tatay, lolo't lola.